Yung kapirasong picture na ito at gusto ko lang makita yung take dito ni Los. Los, anong tingin mo dito sa picture na ipakikita ni Ansat sa atin for tonight? Ito po, sa puno na ito, ang nakikita ko po rito ay isang punong tuyo na nasa siping ng tubig. Lake, di ba? Lake. Mhm. Oo. So, ikaw Ansat, ano nakikita mo dyan? Lake din ba nakikita mo? Nakikita ko po ay yung green leaves ang nakikita ko eh. Mas nangingibabaw yung green sa akin. Tapos lake yung nakikita mo. Apo. Okay. Yan sa mga viewers nga natin sa YouTube at saka sa Facebook, paki-feed nyo nga kami ng inyong mga inputs. Ano ang nakikita nyo dyan sa picture na ipinakikita ni Ansat? Ang nakikita nyo ba talaga dyan ay puno na mayroong lake kayong nakikita? At dyan sa una ay grass yung inyong nakikita? Ako, biktima rin ito eh. Ang nakita ko rin kasi talaga dito is lake. Gaya na nga ng sabi nyo na tubig yung nakikita nyo na may puno na tangkay na lang ano. At saka yung mga puno dun sa likod. Pero actually, ito, may mga sumasagot. Sabi ni Jake, sabi ni Sis, ang nakikita raw nila rito ay wall. Oh, ngayon, Ansap, nakikita mo ba dyan yung wall? Lost, nakikita mo ba dyan yung Wall. wall? Yes, opo, opo. Nung sinambit ay mabilis ko nga pong napansin na ito isang wall. Opo. Okay, sabi ni Egay dito, lawa po, DK na may walang dahon na puno at damong malago. Ayan. So, dyan makikita nyo, no, na ano ba talaga? Ang nakikita ba dyan ay lawa? Ang nakikita ba dyan ay wall? Ayan. Ano ibig naming sabihin? Ano ba ang gusto mong paniwalaan? Yung mukhang totoo o yung talagang totoo? Ikaw, Los, kung tatanungin kita, ano gusto mong mas paniwalaan? Yung mukhang totoo na kala mo yan ay lawa or lake? O yung talagang totoo na yan ay wall? Mas gugustuhin ko po, DK, na yung totoo. Yun. Mas maganda paniwalaan kung ano yung talagang totoo kesa sa paniwalaan mo yung mukhang totoo. Ganyan kasi nangyayari sa ilang mga miyembro ng mga sekta ng religion. They choose to believe kung ano yung sasabihin ng mga pastor nila. They don't ask. They do not investigate. Or much better siguro to say, they are hesitant to ask and they are afraid to investigate. Di ba ganun, Lost, ano? Sa Tama mga po. miyembro ng religion, kung ano yung sabihin ng pastor, pag sinabi ng pastor na yan ah, lake o lawa, hanggang ganun na lang. Okay, fine. Hanggang doon na lang. They do not ask. They do not investigate. They are very hesitant to ask. They are afraid to investigate. Most frequently, ang maririnig mo sa mga miyembro ng kultong religion, sabi ika ni Bese, sabi ika ni Kuya. Hanggang doon na lang, di ba? Ayaw na nilang tingnan yung others perspective. In short, satisfied na sila hanggang doon sa sasabihin ng kanilang mga leader. Para na lang silang mga laruan kung ano gawin ng kanilang leader, kukontrolin na lang sila, sunod na lang sila ng sunod. Bakit ganon? Because they prefer to believe dun sa mukhang totoo kesa sa talagang totoo. At dito pumapasok, Lost, yung importance ng pagiging open-minded, na you are willing to accept a different perspective, giving yourself a possibility na baka mayroon ka pang hindi nauunawaan or hindi nakikita. And there's nothing wrong with that, di ba? May mali ba sa Yes. ganon na klase ng idea, Lost, na maging open-minded ka at tingnan mo yung iba pang perspective? Well, wala po dahil kung tayo po talaga naniniwala sa banal na kasulatan, ang sabi nga po, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. At walang sino mang tao ang gusto, DK, na siya ay imprisoned o nakakulong, no, sa pag-iisip ng iba. Kaya napakahalaga na tayo maging open-minded o tinatawag na free thinkers. Yun po. Yun. At yun ang ating panghikayat dito sa ating mga taga-subaybay, taga-pakinig. Eto, si Glenn. Eto, matigas din ang bungo nito eh. Alam mo kung bakit? Abay, sinabi na nga ng pastor nyo, sinabi na nga ng leader nyo, na anak ko, magtigil ka
sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang. May kayo ritong puna ng puna sa amin, nagliligaw kami. Kikinig kayo kung hindi matitigas din ang bungo nyo. Kung talagang kayo ay manununod sa inyong mga leader, may bakit manununod pa rin kayo? Post pa rin kayo ng post at nakikipagkaltalan pa rin kayo. Ay maganda ng maganda nga sana kung open-minded kayo. That you are willing to accept a different perspective na nanggagaling sa iba. At yun ang maganda. Hindi kasi maganda sa isang tao yung close-minded eh. Ang maganda, yung pagtanggap sa ibang perspective o pananaw, hindi naman mangangahulugan yun eh, nang laban ka sa sarili mong paniniwala eh. Nagigets mo yun, Lost? Halimbawa ba, tumingin ka ng ibang Exactly. perspective? Halimbawa ba, tumingin ka ng ibang pananaw? Ang ibig bang sabihin nun, nilalabanan mo na yung sarili mong paniniwala? Kinokontra mo na ba yung itinuro ng leader mo Mhm. dahil meron kang ibang perspective? Kinokontra mo na ba yung turo ng inyong religion dahil meron kang tinitingnan ibang anggulo? It doesn't necessarily mean. Bakit? Tinitingnan mo lang yung other side of it. Nagpapalawa ka ng kaalaman, hindi lang para maging nakakahunlang ang iyong paniniwala. Unfortunately, sa mga miyembro ng kulto, ganyan ang mindset. They do not entertain other ideas. Basta sinabi ng leader nila, yun na yun. Kahun na yun. Wala nang information na manggagaling outside ng kanilang utak. Di ba ganun ang nangyayari sa mga kulto, Los? Tama po. Tama po. At dito, ito po isang malaking patunay, no? Ito po, tinatawag present yung salitang brainwashed. Kapag sinabing ganon, kapag ang isang samahan ay brainwashed, no, ibig sabihin may isang isip na lang na nagpapagana, pero ang tingin nila, pare-pareho silang may isip na nag-iisip. Pero hindi nila nalalaman na may isang partikular na tao na nagpapatakbo ng kanilang mga pag-iisip. Ayun po. O. At yan na nga ang nangyayari.